Okay, so let's go now to the last part. I think this will be the last part of our video tutorial para sa ALS AOOP. Okay, dito na tayo ngayon sa hindi na pala student account to. This will be now the admin, okay? Admin account development, okay? Which is for the admin account, gagawin ko yung approving, yung pagde-deny, and then syempre yung return, kayo nang bahala doon. So it's for you to do it. Okay, so let's go now and create the approve. Okay, tingnan muna natin. So ganito na ngayon yung system natin. So once you click admin at nag-type ako ng admin, okay, so lalabas yung dashboard. Then pag-click ko ng home, lalabas to. So ito yung mga gusto manghiram, lalabas to. So I have here approve and deny. Yan. So, ibig sabihin, pag nag-approve ako, dapat meron akong page na pupuntahan para sa approve. Okay? So, it means, yung code natin must have an approve. So, baguhin ko muna to, no? Yung index 2. So, let's go back to our code. Okay, burahin muna natin yung mga ginawa natin kanina. And let's now proceed to tago na natin si student, din na natin kailangan yan. Kay admin naman tayo. So, under admin index 2, okay, eto, meron tayong href dyan. So, it means, babaguhin natin ngayon etong part na to. Okay, para dun sa ating approve and deny. Okay? So, ano ngayon ang ilalagay natin dyan? So, eto yon. Nasaan yan? Approve. Yan. So, dapat pupunta tayo, magkikreate tayo mamaya ng approve.php. Okay? Approve.php, question mark, kailangan natin ng transaction ID class. So, ayan, kung mapapansin nyo yung ating output, okay, ito, yung mga transaction ID na to, dapat pag tinapat natin dyan yan, lalabas yan. Transaction ID 3, 4, 5, hanggang 11. So, paano natin gagawin yon? So, let's go now to the code. So, approve.php, question mark, transaction ID. Okay, yan na natin. Word wrap. Yan. Transaction ID equals. Okay, and then, syempre, dito, maglalagay tayo ng PHP code. Okay, echo natin. Echo yung transaction ID, which is ito. Ano, yung R. O, kopyahin nyo na lang to. Okay, and then paste. Okay. So, yun. Lumabas na ngayon yung ating transaction ID. Okay. So, close natin to. Save. Then, let's go back. Refresh. And, pag tinapat mo dyan, ayun o. Look at this dito sa ilalim. Pag tinapat natin yung approve, ayun o. Approve.php question mark. Transaction ID 3, 4, 5, hanggang 11 yan. Okay. The other hand, yung isa naman is deny. So, pag i-deny mo siya, natural, kailangan may another page ka na naman yan para dito sa admin. So, gagawa tayo, no? Copy na lang natin to. Itong part na to. No, yung href nito. Then, paste lang natin dito. Then, papalitan lang natin yung approve. Okay? Dapat meron tayong deny. Deny.php. Okay? Transaction ID and then yan. Transaction ID equals yung value. So, let's check. Refresh. And as you can see, ayun na. Meron ng deny. Siyempre, pag clinic natin to, mag-URL not found yan. Okay? Mag-URL not found. Kasi, wala pa naman tayong approve.php. So, yung approve.php at saka deny, nandito lang yun sa admin. Dadagdag lang natin. So, right-click, new. This will be approve.php. And, of course, we have another one, new file, deny.php. So, dito muna tayo kay approve. So, pag sinabing approve, what does it mean? Pag sinabing approve, anong mangyayari? Pag nag-approve, ang mangyayari dyan is ma-add yung transaction na yon dito.
ma-add dito. Okay? Hindi. Approve pala. Sorry. Hahanapin niya rito, i-edit niya or i-update yung transaction ID. And then, after that, yung pending dapat maging approve. Okay? Yun yung gamit ng approve. Okay? So, kukunin natin yung ID. Okay? Pag nakuha na natin is, kailangan kasi natin makuha yung transaction ID, no, para ma-update. Okay? So, i-update natin yon and then, tsaka natin i-check. Okay? So, paano yun? So, pag clinic ko to, magse-select siya, query. Wait lang. Medyo naglo-loading ako ng konti. Okay, so, yon. First, kailangan natin, pag nag-click kasi tayo nitong approve, is pupunta siya sa dito, no? Dito. Okay, so ang gagawin natin is meron siyang transaction ID and then i-update lang natin, papalitan lang natin ng approve. So, anong kailangan natin dyan? Tingnan nga natin yung view approve. So, I think pwede natin kopyahin to, itong part na to. So, we just copy this. Copy natin yan. And then, punta tayo sa approve. Then, paste. Okay, may babaguhin lang tayo rito. Okay, ang babaguhin natin is, ito na, yung query. Okay, so, tanggalin natin tong query na to. Mali yan. So, saan tayo titingin? Of course, titingin tayo sa database, titingin tayo dito. Di ba may transaction ID? So, kung sino yung transaction ID, yun yung papalitan. So, lagay natin dito, select. Okay, asterisk from pag-click. Hindi na pala select. Okay, update. Kasi papalitan di ba? Update transactions. Okay, set yung status. Okay, is equal to colon status. Okay, where transaction ID is equal to colon transaction ID. Okay, so ito, dalawang parameter yung kailangan natin. We need to have the status and the transaction ID. Okay, so update daw niya. So dito meron na tayong status which is approved. Okay, so ibig sabihin, pag clinic mo yung approve, okay, yung kaninang value, okay, is approved na. Okay, so ang status from pending, di ba, take note, ayan, puro pending yan. So, pagka in-update daw natin yan, papalitan natin yung status ng approve. Okay, ayan, nakabind param sa status. Okay, then after that, meron tayong transaction ID. So, it means we can say here, dito, pwede natin itong lagyan ng $transaction ID is equal to get, di ba? Pwede tayong gumamit ng get transaction ID. Okay? Bakit get? Kasi nga, ayan, di ba, ang tawag natin dito, pag nag-click tayo rito, ito, yung value na yan, that is the, what we call, get method sa PHP. So, get transaction ID. Okay, after nating i-get yan, syempre, bind parameter. So, copy natin to, paste, and then this will be changed to transaction ID, okay, which is equal to transaction ID. Then, execute, and then fetch lang to. Kasi isa lang naman yung i-update natin. Okay, execute, and then fetch. Okay, then don't forget, dapat kasi mag-aano yan may message. So, kopyahan ko na lang to. Ayan. Message, session message, dapat book borrowed approve. Okay, lalabas. Book borrowed approve dun sa index ng ating admin. And then, location, index. Pabalik siya kay index.php. So, let's check this.
check natin kung okay. So, I hope naiintindihan tong approve natin. Okay, so let's go back here. Refresh. Okay. So, si transaction ID number 3. Ito, transaction ID 3. Naka-pending. Pag clinic ko yung approve, dapat mag-a-approve yan. Okay? Subukan natin. Click approve. Okay. Bumalik siya sa index. Okay? Tama naman. Ngayon, pag click natin ng home, okay, nandito ba yung kanina? Ayun meron ng isa na na-approve. Kita ba? Ayun Okay. Pero mali yung index dapat pala index 2 siya babalik. So, let's go back here. Dapat, after niyang mag-borrow the approve, dapat meron siyang index 2. Sa index 2 siya pupunta. Okay? Pumupunta kasi siya sa index 1 So, let's try. Okay, ito namang 11. Ito, transaction ID 11. Approve. Ayun, nag-approve siya. Okay? Nag-approve. Ayan, pumunta siya rito. Okay, then, isa pa, approve. Tatlo na. So, ang lumabas naman dito is return. Okay? Kasi itong return, na-approve na yan. So, ibig sabihin, nasa bata na yung book. Ang problema niyan, hindi pa, nasa kanya na, pero na-approve na yon. Hindi pa niya na i-return. So, pag binalik sa kanya, tsaka pa lang niya, i-click yung return. Yun. Okay. So, tingnan nga natin. Let's log into our Chrome. Okay. Localhost A. Ay, sorry. Student SS login. Okay. Punta tayo sa transaction management. Ayan, class. Kita nyo? Ayan, meron na akong approve dito. Ayan. Yung 3, transaction ID 3, transaction ID 4, and then transaction ID number 11. So, dito, sa kanya naman, okay, tama, di ba? 3, 4, and 11. Okay? How about 7? Nag-approve ako ng 7. Okay, so pag nirefresh ko to, transaction management, nasaan na yung transaction management natin? Pumasok ba? Ayun. Ayun 7. Approve. Di ba? Ang ganda. Okay? Dito, nag-a-approve. Pagdating dito, gumagana. Di ba? So, isa pa. Last. Let's say, Fundamentals of Algebra 10. In-approve ko. Nawala. Pumasok dito sa approve. And then, pag nag-refresh ako, remember, that is 10. Pending pa lang dito. Pag nag-refresh ako, ayun, magiging approve. Hi, we already finished. Okay? Yung ating approve. Okay, now the question is, yung deny. Okay, pag nag-deny tayo, papasok yan kay, deny.php, then transaction ID. Tama? So, let's go back. Let's go back to our code, and let's now proceed to deny. Okay, pag nag-deny, dapat mawawala dito, dapat mawawala rito yan. Pag nag-click ako ng deny, mawawala rito. And then, mapupunta. Mawawala rin dito. Pag nag-deny tayo. Okay? So, nag-deny, dapat mawawala itong part na to. Mawawala siya rito. Okay? So, let's go. And create natin si deny. So, deny. Para rin siyang approve. Ito rin yun Kaso, papalitan mo lang yung word. So, I think we can copy, approve, and then let's go to deny, paste, and then basahin lang natin to. Update yung status. Okay, from approve, dapat maging denied. Okay, and then wala tayong problema dyan, walang problema dyan. And then, books. Okay. Book borrow, denied. Okay, so after this, what will be the next? Let's go now to our... Ayan na, okay na yata to. Let's try. Refresh. Okay. Nag-deny ako, isa. Number 5, deny. Nawala dito yung 5. Nawala rin dito yung 5. Tama? Kasi dineny Ngayon, tingnan natin kay student.
dun sa student, nandito ba? Nawala rin yung number 5. Bakit? Dapat nandito siya kay transaction history. Once we click transaction history, ayun yung transaction 5 na deny siya. Nakukuha ba, class? So, every time that you deny, yung denied mapupunta sa transaction history, hindi sa transaction management. Ayan, na-deny siya, ibig sabihin, dito siya makikita. Okay? Pag tiningnan niya rito, uy, ba't wala yung hiniram ko? Yung pala, nandito, kay transaction history. Okay? Denied kasi siya eh. So, again, mag-deny tayo ulit. Number 9, dinenay ko. So, what will happen? Nawala rito, nawala rin dito. Pagpunta ko kay student, transaction history, nandito yung transaction number 9. Naka-deny. Okay? Any questions, class? That is the deny, no? Code para dito at saka yung approve. Questions? Walang nag-questions. Okay. So, that's all. Yan na ang ating final part ng discussion in our final project. Okay, ang kulang na lang yan, class, is yung return. Okay, so yung return, madali lang naman yun. Okay, pag sinabi nating return, you will going to add. Siyempre, yung remarks, yung status, magiging return. Return. Okay, and then, magkakaroon siya ng, mag-add, add 1 to the quantity, and what else? Magkakaroon siya ng date return. Yan. So, ito yung ang gagawin nyo sa return. Pag nag-click ka ng return, yung status papalitan ng transaction, magiging return. And then, mag-add 1 ka sa quantity. And then, yung date return, magkakaroon ng value. Ito. Magkakaroon siya ng value rito. At dapat, makikita yan sa transaction history. Okay? Kung napansin nyo to, wala siyang date return. Bakit? Kasi hindi naman natuloy. Na-deny siya eh. It makes sense. Pero pag yan, nagkaroon ng date return, ibig sabihin nun, dapat na nakalagay sa status is return. Okay? And that is now your last part, last task for this semester. And I hope magawa natin yung last part, which is yung return. Okay? So, if you have any questions, ask lang kayo sa akin. And, but remember, yung return, kayo nang gagawa nun. No? Okay, so kung wala nang question, close na natin yung video. So, thank you for watching our final part ng ating ALS AO.